Ako po si Nelly Malonzo Lerma, isang barangay health worker, isa rin pong coordinator ng aming barangay, isa rin pong Care for Women. Ang Care for Women ay isang org ng karapatan ng kababaihan. Bilang babae, nalaman ko ang aking karapatan na sexual, physical, emotional, and financial. Binababa rin po namin sa aming komunidad ang mga natutunan po namin. Meron palang baw o bawsi na hindi sila pwedeng kutsain o saktan man lang kahit asawa pa nila. Nalalaman nila ang kanilang karapatan. Nabuo itong project na ito during the pandemic lockdown kasi tumaas yung mga kaso ng domestic violence. Since tumaas yung cases, nakita na how are we going to sustain these kind of responses of the LGUs and the barangays in terms sa mga abuse, sa violence na pwedeng nakaka-experience ang kanilang mga komunidad. Pwede nilang i-inform ang mga ito na pwede silang magsumbong at meron silang mga karapatan. Natututunan namin dito ang tamang pag-handle ng mga kaso at mga batas na nakaakibat sa mga kaso ng bawsi. Dito, mas naipapaliwanag po namin ang mga tamang proseso, mas lumalakas ang loob ng mga kababaihan na ihinto ang anumang pang-aabuso na ginagawa ng kanilang mga asawa o mga kapartner. We partnered with Care for Women, isang women's organization sa Manila. At the same time, we also partnered with Green Life Comska ng Malabon. From there, we have capacitated them ano-ano yung mga legal mandates or yung mga batas na pwede nilang i-inform ang kanilang mga kasama sa community tungkol sa mga karapatan ng mga kababaihan at ng mga kabataan. Ang mga kaso na karaniwan o kadalasan na na-encounter namin dito sa barangay ay nakapaloob dito ang mga pang-aabuso sexual at physical. Nagpakalat kami ng mga tarpaulins sa iba't ibang strategic areas ng barangay at dahil dito, mas mabilis na naire-report ng mga kababaihan ang mga bawat pang-aabuso sa kanila. Sa tamang koordinasyon sa kapulisan at sa social worker, mas mabilis namin na-endorso ang bawat kaso ng bawsi. Yung mga partners nga namin ay na-equip at na-capacitate regarding sa legal mandates ng mga karapatan ng mga kababaihan at mga kabataan pagdating sa mga pang-aabuso. Nakita namin na kaya na nila na magsumbong, nagkaroon tayo ng mga referral pathways. Meron na pong naglalakas loob na para humingi ng tulong. Hindi sila basta-basta na pwedeng abusuhin. Marami pong ganito sa aming area na natututukan na po namin sa ngayon. We also trained both councils of barangay in Manila and in Malabon kung paano gumawa ng maayos na God plan. Yung mga plano doon sa gender and development plan nila, hindi lang siya maipapatupad lang, kundi magiging gender responsive ito para naman lahat ng forms of problems and issues and gaps na nakikita nila sa kanilang community ay masusolusyonan doon sa plan na ito. Mula dun sa trainings na naibigay namin, nakita natin naging successful ito dahil yung mga God plan nila ay naaprubahan ng local government. Napakalaking tulong ang ibinigay na God Plan and Budget Training Workshop ng World Vision. Dahil dito, mas natutunan namin ang tamang implementasyon at tamang pagpaplano ng bawat proyekto na inilalabas namin dito sa aming barangay. Katulad nito, kasama na rito ang livelihood project na pagbibigay namin ng pushcart sa food stall sa bawat pamilya ng PWD at ng mga solo parents. In terms of savings, dahil nga madalas yung mga naaabuso, ang mga perpetrators nila ay yung mga provider nila sa bahay. So, hindi natutuloy yung mga kaso
dahil nga hindi nila kayang masustentuhan yung kanilang sarili at kanilang mga pamilya kung itutuloy nila na kasuhan yung kanilang mga perpetrators. So, if we partnered with Green Life Comsca, they will be the one to teach these survivors kung paano mag-save para naman maging economically free sila at matuto sila on how to manage their finances well. Isa rin po akong member ng Comsca. Ang Comsca po ay isa pong pag-iipon ng mga miyembro. Kasi ang mangutang sa iba, may tubo. Ang Comsca po, maliit lang ang tubo. Pag nag-share out po kayo, makukuha nyo pa rin po ang tubo. Yun po ang kagandahan sa Comsca. Naka-achieve po ako ng tricycle ko po. Tapos nakapagpagawa po ako ng bahay. Napapag-aral ko po ang 5 ko pong anak. And lastly, we also provided livelihood training doon sa mga constituents natin. At the same time, doon sa mga survivors nitong mga pang-aabusong ito. We have provided dishwashing, fabric conditioner making. We've also provided healthy baking and pastry making and yung meat processing. Nakita namin na ito kasing mga ito, based on consultation with these groups, ay makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Mula doon sa recovery at resilience na part para maging sustainable ito sa kanilang mga buhay.